Parang gusto kong kumanta dyan ng ere. So bandang hapon na yan at naisipan ko nga magkape at magtinapay at tumambay nga sa harapan ng tindahan ng aking inay kasi nga pampalubag ba ng sama ng loob. Charing. Ay sino ba naman ang hindi sasama ang loob kasi nga alam nyo naman diba na nagpapa-order nga ako ng alahas. So bali naka-order na siya at kinonfirm ko kung talagang yun ba yung order niya. Sabi niya ay oo at o-orderin na daw niya. So bago nangyari yan ganito, nagpasa siya ng mga picture ng alahas tsaka ng relo. So nagtanong siya kung magkano, then sinagot ko naman. E di sa makatuwid, nagkasundo kami sa presyo. So sa makatuwid, nung magkasundo kami sa presyo, ay tinanong niya kung kailan darating. Sabi ko kung hindi Huwebes ay Linggo. Kasi nga 2 beses lumuwas ang supplier ko, Miyerkules at saka Sabado. So ang pick up ko na noon ay Huwebes at saka Linggo. So tinanong ko yung supplier ko kung makakaluwas ba siya. So ang sabi niya sa akin is depende sa mga order kasi nga konti pa lang yung nagpapasa. So tinanong niya ako kung may pa-order daw ba ako. Sabi ko meron kaya lang gusto ang dating ay Huwebes. So sabi sa akin ng supplier ko, sige titingnan ko kung makakaluwas ako ng kinabukasan. So ngayon sabi ko dun sa umorder ay baka ako lumuwas. E di sabi naman ng umorder, sige po o-orderin ko na po iyan. E di ipinasa ko naman yung order ko kasi nga sabi ko baka makaluwas nga. Tapos, ito na nga yung nangyari, bali nga kanina. Nagpasa yung supplier ko ng 2 earrings kasi nga ang order niya isang heart na earrings. Ganon kasi talaga sa amin, kapag halimbawang wala yung order mo, walang available, ang gagawin namin is magpapasa kami ng mga option ka para pwede ka makapamili. So sabi ko sa supplier ko is tatanong ko muna yung buyer. So pinasa ko yung option na pinasa nung supplier ko, pinasa ko sa buyer ko. So hindi siya sumasagot, di nagmi-miss call ako, wala pa ring sagot. Pero nung unang pag-ring ko sa kanya, pag miss call ko sa kanya, nagre-ring naman yung kanyang cellphone. So anong nangyari? Nagpasa ako sa kanya ng message na, hello ma'am, hello po, ito po yung option na pagpipilian nyo sa mga earrings, sabi kong ganun sa kanya. So wala pa rin siyang sagot, sabi ko sa supplier ko is, ma'am hindi po siya online. Kahit hindi online yung buyer is patuloy pa rin ako nagsasend ng message, sabi ko ma'am pakisin po ng aking message. So maya nag-online na yung buyer ko, di nakita na niya yung mga message ko, tapos yung mga sinend ko sa kanya na picture na pagpipilian nga ng earrings. Tapos bigla siyang nag-message na hindi na daw niya kukunin yung relo. O diba, kaya nga lang lumuwas yung supplier ko, gawa nga lang ng order niyang relo tapos hindi niya kukunin. Ang sabi niya is naka-order na daw yung anak niya, hindi na daw niya alam kasi nga kanina nga lang daw dumating. Ang ibig ko namang sabihin, manong kung o-order sana pakiklaro. Kasi hindi biro yung pagluwas mo ng napakalayo tapos pipila ka pa ng napakahaba. So sa makatuwid, hindi na siya nag-order, hindi na niya kaya yung order niyang earrings, pati na nga yung relo. Yung earrings okay lang kasi wala naman talaga yung order niya, parang option na lang. Pero yung relo, meron yung order niyang relo, kaya lang hindi nga niya kinuha. Mabuti na lang talaga yung supplier ko is mabait. Kung sa iba-ibang supplier rin, ay baka nga tinanggal na ako sa aming GC at hindi na ako mag-reseller. Kaya nga sabi ko, bago umorder pakiklaro. Ako naman ganoon, pag nagpapa-order ako, pinapaklaro ko talaga. Dahil sabi ko nga sa kanya, ma'am, ipapasa ko na po yung order niyo. Sabi niya, oo. Kaya nagulat ako nung sinabi niya na hindi na niya kukunin yung order niya. O di ba mapapakanta ka talaga ng ere. Alam niyo sa totoo lang, marami na rin ako naging bogus na buyer, hindi lang talaga ako palapos. Minsan meron din ako mga pa-order na hindi na kinukuha, so ang nangyayari sa akin nga napupunta, minsan naman pinaparipahan ko. So yun lang po muna at salamat po sa pakikinig, like, comment and share and papalo na rin po.